Pasalubungan natin ng masigapong palakpakan ang paglabas ng pantas at ama ng simbahan, ang mabuning patron ng bayan ng Tanza, San Agustin de Tanza. Mula sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima, Binakayan. Noong 1966, tinanggap ng kanyang kabutihan Rufino Cardinal Santos o Arsobispo ng Maynila ang mahalagang imahe bilang regalo ni Ginoo at Ginang Eugene Conley ng New York. Sa panahon iyon, ang Arsobispo de Manila ay naging pansamantalang tahanan ng imaheng ito. At nang linais ng kagalang-galang Arterio Casas Dili, unang obispo ng Ibus, na magtatag ng isang parokya sa Binakayan, Kawit, Cavite, hangad niya talaga ito sa Mahal na Birhen ng Fatima bilang kanilang patron. Subalit wala pang imahe noon. Sa kanyang pusong bukas at mapagbigay, ipinagkaloob ni Cardinal Rufino Santos ang banal na imahe kay Obispo Casas upang maging sentro ng pananampalataya at debosyon ng sambayanan ng Binakayan. Ang parokya ng Fatima sa Binakayan na ngayon pang Diocesis na Dambana, ang kauna-unahang simbahang na itatag ng Diocesis ng Imus matapos itong humiwalay sa Archdiocese of Manila noong 1961. Mula noon, ang imahe ni Imam na ngayon nasa ating harapan ang naging tanglaw ng pag-asa, lakas ng pananampalataya at bukal ng pagkakaisa para sa mga anak niyang deboto. Maraming natagang manghimala sa pamamagitan ng pagdedebosyon kay Imam, kagayat ng ibang karamdaman na pinagaling at nagbalik loob, mga kahilingan na natupad patungkol sa relasyon, pag-aaral, hanapbuhay, promotion sa trabaho, pag-aasawa, kapayapaan ng isip at pagpasa sa board exams, pagkatrabaho o migration sa ibang bansa, at pagkakaroon ng anak at marami pang iba. Ng Estandarte de la Virgen. Kasama natin sa gabi ito, umaagapay sa banal na imahe ni Imam ay ang St. Mary Magdalene Lahi. Pasok ng altar servers mula sa Pandiocesis na Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima, yung Binakayan. At kay Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle, D.D. ng Koronasyong Episkopal ang imahe ni Imam bilang pagkilala sa kanyang makainang pagtuwang sa mga pangangailangan ng kanyang mga deboto at parokyano.
Makalipas ang 59 na taon matapos maibigay sa Diocese ng Imus ang imaheng ito noong April 28 ng taong kasalukuyan, isang tuspos na biyayang araw ang muling nagbalik ang mahal na Birhen ng Fatima de Binakayan sa loob ng Intramuros sa kanyang unang tahanan. Ang Arsobispado de Manila at sa banal na misang inihandog ng Obispo ng Imus na ginanap sa Manila Cathedral bilang paghahanda sa koronasyong pontipical na ginawad na noong Mayo 1 taong 2025 sa pagpuputong ng korona na pinangunahan ng Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles J. Brown, kasama ang mga obispo ng Pilipinas sa mandato ng pumanaw na Santo Papa Francesco. Nung araw din iyon ng kanyang koronasyon ay ginawad ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite ang titulong ina at reyna ng bayan ng Kawit para kay Imam bilang pagkilala sa kanyang makailang pagsubaybay hindi lang sa Binakayan kundi sa buong bayan ng Kawit. Sa kasalukuyan patuloy ang paglibot ni Imam sa iba't ibang puok sa Pilipinas upang higit na ipakilala ang debosyon sa kanya. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo at bigyan ng isang masigabong pagbati. Nuestra Señora de Fatima de Binakayan, Coronada! Viva la Virgen! ¡Viva! Viva la Virgen! ¡Viva! Viva la Virgen! ¡Viva! We would like to extend our special thanks to the rector and parish priest ng Pandiocesanong Dambana at Parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima, Reverend Father Julius R. de Sahagún. Maraming salamat po kasama ang ating mga parishioners mula sa Binakayan, Kawit, Cavite. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming paanyaya. Muli, bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! ¡Viva! Ang 4 ay dumating ang mga Jesuita sa Cavite el Viejo na ngayon ay kilala bilang bayan ng Kawit, kung sa kanila pinalaganap ang Kristyanismo. Itinayo ang unang simbahang yari sa kahoy at iniluktok ang bayan sa patronato ni Santa Maria Magdalena. Sa paggunita ng ika-4 na taon ng evangelisasyon, ang parokya ay inilagay bilang Diocese na Dambana sa pamumuno ng rektor at cura paroko, Reverendo Padre Efren M. Bugayong, JCD-JD. Noong Hunyo 2, 2016, ipinag-utos ni Papa Francisco ang pag-angat sa paggunita kay Santa Maria Magdalena mula memorial tungo sa kapistahan, kaya itinuring siyang kapantay ng mga apostol sa pang-alatang kalendaryong Romano. Binigyang diin ng Papa ang personal at mahabaging pakikipagtagpo ni Kristo kay Maria Magdalena, ang babaeng may wagas ng pagmamahal kay Kristo. Ang dekretong Apostolorum Apostola naman ay inilathala noong Hunyo 10, taong 2016. Sa bayan ng Kawit, kapagtayo ng sariling negosyo at tumanggap ng iba't ibang biyaya. Dahil dito, patuloy ang dagsa ng mga deboto tuwing kanyang kapistahan bilang pasasalamat sa mga Kunwari nakalimutan.
pagpasok ng mga altar servers mula sa Pandiocese na Dambana at parokya ng Santa Maria Magdalena. Ang pagpasok ng mga estandarte. Patnubay ng magkasalanan sa larangan ng kabanalan at pagtitigan ng buong wagas. Ang ganda mo'y makalangit, sana ako'y iyong makikinig sa dalagit palagi. Ang alam mong sa tantamis. Mabuhay ating patrona na si Maria Magdalena, maluluman ang ating bayan, patnubay ng makasalanan sa larangan ng kabanalan at pagtitigan ng buong wagas. Ang ganda mo'y makalangit, sana ako'y Si Santa Maria Magdalena ay kinikilalang paraluman ng bayan dahil sa kanyang angking kagandahan na sumasalamin sa kabutihang loob at awa ng poong may kapal. Masintahing patrona, Santa Maria Magdalena, tulungan mo kami na laging ipahayag si Jesus at ibigay ang pagmamahal niya sa bawat isa sa amin. Siya ay mabuhay at magtagumpay magpakailanman. Mga kapatid, buong galak at debosyon namin ipinakikilala ang pintakasi at paraluman ng bayan ng Kawit, Apostolorum Apostola, ang kaibig-ibig na patron ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Viva Santa Maria Magdalena! mabuhay ating patrona. Ang pintakasi at paraluman ng bayan ng Kawit, Apostolorum Apostola, ang kaibig-ibig na patron ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Ang kabanalan at pagtitigan ng buong wagas. Ang ganda mo. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok sa ating Grand Procession. Maraming salamat sa ating Rektor at Pura Paroko, Reverendo Padre Efren M. Bugayong, sa inyong pag-unlak sa aming paanyaya. Maraming salamat po. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang paraluman ng bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Maraming salamat sa ating mga parishioners mula sa bayan ng Kawit. Delegasyon mula sa Pandiocese na Dambana ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Susundan ito ng pagpasok ng mga altar servers mula sa Pandiocese na Dambana ng mahal na Birhen ng Santo Rosario.
nabubuhay sa kasalukuyan. At may isang debosyong isinilang sa gitna ng unos, lumago sa paglipas ng panahon at nanatiling buhay sa puso ng sambayanan ng Rosario. Noong 1831, sa gitna ng isang malakas na bagyo, isang pangkat ng mga mangangalakal lulang ng isang batel ang tumawag sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Humupa ang unos at ligtas silang nakadaong sa dalampasigan ng Mohon na ngayon ay Muzon sa Salinas, Marcela. Mula sa himalang iyon ay isinilang ng isang debosyon na hindi kailanman mapapawi. Noong Oktubre 22, 1845, itinatag ang bayan ng parokya sa ilalim ng pamamatnubay ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Lumipas ang mga taon, lumawak ang debosyon sa iba't ibang panig ng Cavite at maging sa ibayong dagat, hanggang sa ang simbahan ng Rosario ay itinaas bilang pandiocesis na dambana noong ika-24 ng Mayo, taong 2021. Taon-taon ay pinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ikatlong linggo ng Mayo at tuwing ika-7 ng Oktubre, habang sa bawat bisperas ay isinasagawa ang karakol, isang natatanging sayaw ng pananampalataya at pasasalamat. At noong ika-9 ng Oktubre, taong 2025, sa bisa ng atas ng kanyang kabanalan, ang dating Santo Papa Francesco ay ginawad sa kanyang banal na larawan ang koronasyong pantabital bilang pagkilala sa halos mahigit 2 siklong buhay na debosyon ng sambayanan ng Rosario. Nasasaksihan natin ang pagpasok ng ating mga parishioners mula sa pandiocesis na dambana ng mahal na Birhen ng Santissimo Rosario. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok at pagtugon sa aming paanyaya. Ng banal na Rosario, ang kanlungan ng mga nananalig at ang Reyna ng Caracol, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reyna del Caracol. Mula sa karagatang pinagpala ng kanyang pamamagitan hanggang sa kalupaang patuloy niyang binabasbasan, nananatili siyang ina at reyna ng kanyang sambayanan. Totoo ang mapalangit at mapalupa, ikaw lamang ang nag-iisang Reyna de Caracol. Pasalubungan natin ang ating mapagmahal na palakpakan, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reyna del Caracol. At this time, we would like to extend our special thanks to our parochial Vicar Reverend Father Eric Estrada. Maraming salamat po for joining our procession for tonight. Muli, bigyan natin ng masigabong palakpakan, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reyna del Caracol. Viva la Virgen! Viva! Viva Reyna del Caracol! Viva! Viva la Virgen! Viva! Accompanying the image of the Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reyna del Caracol, the members of San Lorenzo Ruiz Band and the Reyna del Caracol Youth Symphonic Band Incorporated. Maraming salamat po sa inyong pagtubong at pakikilahok. At this time, we'd like to extend our special thanks to Reverend Father Eric Estrada, the parochial vicar of the Diocesan Shrine of Nuestra Señora del Santísimo Rosario, Reyna del Caracol. Maraming salamat po for joining our procession and for being with us tonight. Sa pagpapatuloy ng ating prosesyon,
ay ang pagpasok ng mga altar servers mula sa Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Hindi ako makapag-click. Assisting the image of Nuestra Señora de Candelaria are the members of the Knights of Columbus. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, naway patuloy tayong akayin ng Mahal na Birhen patungo sa kanyang anak na si Jesu Cristo. Naway ang bitbit niyang liwanag ay maging tanglaw sa ating mga landas. Ang kanyang pagiging ina ay maging lakas sa panahon ng pangangailangan. At ang kanyang halimbawa ng pananampalataya ay maging inspirasyon upang tayo rin ay maging saksi ng pag-ibig ng Diyos. Mga kaibigan, ang tanglaw ng Bulubundukin Cavite, ang mapagmahal at minamahal na ina, reyna at patrona ng bayan ng Silang, ang ating mahal na Birhen ng Candelaria. Viva la Virgen! Viva! Viva la Madre de Dios! Viva la Nuestra Señora de Candelaria! Viva la Reina de Silang! Viva Cristo Rey! Muli isang taos-pusong pasasalamat sa ating Kura Rektor ng Pandiocesanong Dambana ng Mahal na Birhen ng Candelaria, Reverend Father Luisito Sigadula. Assisting the image are the members of the United Musician Band of Dansa. Andun sa atin ang ating Municipal Mayor S.M. Matro and our Municipal Administrator Sir Luisito de la Cruz. Maraming salamat po sa ating mga parishioners mula sa Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Birhen ng Candelaria, mula sa Silang. Maraming salamat po. Taong-apat na po ang Mahal na Birhen. Nang mga panahong iyon ay nabubuhay pa, ay dumalaw hatid ng mga anghel na nakatungtong sa isang haligi upang palakasin ang loob at aliwin ang pusong nalulumbay ng alagad na si Santiago. Ang dakila na nooy nasa Espanya upang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ang devosyong dumating sa ating bansa, bunga ng pagpupursigi at pagpaparangal ni Apostol Santiago. Ang pamimintuho sa marilad na banal na imahe ng Mahal na Birhen del Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mailuklok at maging patrona ng simbahang inihiwalay sa parokya ng Kawit. Mula rito, ang pamimintuho sa Mahal na Ina na kanilang tinatawag na del Pilar at Nana Pilar ay patuloy na lumaganap at tumatak. Patuloy na himalag na ganap dahil sa kanyang mainuging pamamagitan. At ang Diocesis ng Imus ay tinatag noong taong 1961 ni Papa San Juan 23. Ang nakainang pag-iingat at pamamatnubay ng Mahal na Birhen del Pilar ay niabot sa buong lalawigan ng Cavite na sinasaklawan ng Diocesis. At bilang pagkilala sa yumayabong na debosyon at pagbibigay ng pinakamataas na karangalan sa ina ng kanyang minamahal na anak, noong ikatatlo ng Disyembre taong 2012 ay ginawaran ng imahe ng Mahal na Ina ng Koronasyong Pontifical at makalipas ang 8 taon sa kaparehong petsa. Ang kanyang parokya ay siya ring katedral ng Imus ay ginawang Pandiocesanong Dambana o Diocesan Shrine. Ang pamimintuho kay Nana Pilar ay patuloy na lumago at lumaganap. Ang mga namimintuho sa kanya na nagmula pa sa loob at labas ng Imus at ng lalawigan ng Cavite ay aktibong nakikibahagi sa mga gawaing pandebosyon tulad ng karakol at prosesyon tuwing unang Sabado ng buwan at pagdalo sa pansabadong pamimintuho. Mga ginigiliw na kapatid, ang kabuning ina, reyna at patrona ng Diocesis ng Imus na siya ring lakas at kagalakan, Nuestra Señora del Pilar de Imus,
Coronada. Mabuhay ang lakas at kagalakan ng sambayanang Imusenyo. Viva Virgen del Pilar! Crown, drum and bugle po. Maraming salamat po. Once again, leading the procession are the members of the Crown, Drum and Bugle Corps. Maraming salamat po for joining. Of the members of the altar servers carrying the Marian flag. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Ang ina, reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang larawan ng mahal na Birheng Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kanyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala at siya'y tinanghal na isa sa 8 simbahan sa Cavite Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naganap sa maraming deboto mula noon, ay pinagkaloob sa kanya ng mga deboto ang taguring Virgen de Mil Milagros o Birhen ng Libong Himala. Itinuturing din ang kanyang banal na larawan bilang ang pinakamatandang pinta ng mahal na Birheng Maria sa Pilipinas na may tiyak na petsa at ito'y kinilala bilang pambansang yamang pangkalinangan ng Pilipinas. Tanda ng napakahalagang ambag nito sa kasaysayan, pananampalataya at kultura ng ating bansa. Bilang pagkilaklas sa malaganap at matatag na debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga noong Nobyembre 18, 2018 ay sabay na ipinagkaloob ang dalawang natatanging parangal, ang pagtaas sa parokya ng San Roque bilang Pandiosesanong Dambana ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga at ang koronasyong pontifikal sa kanyang banal na larawan, isang natatangi at mataas na pagkilalang ipinagkakaloob sa ngalan ng Santo Papa bilang pagpapatunay sa matatag at malalim na debosyong iniukol sa kanya at sa pambihirang himalang iniuugnay sa kanyang pamamagitan. Ipinagdiriwang ang kanyang dakilang kapistahan ng 2 at 3 linggo ng Nobyembre. Bilang ina, siya ang ating kanlungan sa bawat luha, pagdurusa at pagsubok. Ang mapagmahal na inang hindi nagsasawang yumakap sa kanyang mga anak at umakay sa kanila pabalik sa Diyos. Bilang reyna, siya ang maringal na simbolo ng ating pananampalataya, ang huwaran ng ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang tanglaw na umaakay sa ating tungo kay Kristong kanyang anak. At bilang patrona ng buong lalawigan ng Cavite, siya ang patuloy na gumagabay, nagtatanggol at namamagitan para sa kanyang minamahal na lalawigan.
sa ilalim ng kanyang banal na pagkalinga, ang bawat bayan at bawat pamilyang Caviteño ay patuloy na humuhugot ng lakas, pag-asa at pananampalataya sa kanyang makainang pagpapala. Ngayong gabi, sa ating sama-samang paglalakbay sa banal na prosesyon, ay muling mabuhay sa ating mga puso ang diwa ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa, sapagkat kasama natin ang ating ina sa ilalim ng krus. Ang ating ina, Reyna at Patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Viva la Virgen! Muli bigyan natin ang isang masigabong palakpakan, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite, Luz de Pilipinas. Viva la Virgen! Viva de la Soledad de Portabaga! Viva Reina de Cavite! Ulit ang pusong pasasalamat sa ating mga mahal na parishioners, lalo higit sa ating pura paroko at rektor, Reverend Father Michael Reuben R. Cron, at sa lahat po, at sa lahat ng miyembro ng Cofradia de la Soledad de Portabaga, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Muli, ang Reyna at Patrona noong Setyembre 11, 1846, nagpakita ang Mahal na Birhen sa dalawang batang pastol na si Maximin Giron at Melanie Calvat sa bundok ng Lasalet sa Pransya. Nakaupo sa isang bato, natatakpan ang mukha at lumuluha. Ipinahayag niya ang kanyang dalamhati dahil sa paglayo ng sangkatauhan sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi tanda ng kawalan ng pag-asa. Ito ay paanyaya sa panalangin, pagbabalik loob at pakikipagkasundo sa Diyos at sa isa't isa. Noong 1968, itinayo ng mga misyonero ng Mahal na Birhen ng Lasalet ang dambana sa Silang bilang isang buhay na alaala ng pagpapakita ng Mahal na Ina. Sa paglipas ng mga panahon, ang banal na puok na ito ay naging tahanan ng mga peregrino at ng lahat ng naghahangad ng kapatawaran, kagalingan at panibagong pag-asa. Noong Oktubre 20, 1918, kinilala ito bilang pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Lasalet. Patuloy sa malalim at patuloy na debosyon ng sambayan ng Pilipino sa ina ng pakikipagkasundo. Sa imahe ng Mahal na Birhen ng Lasalet, makikita na sa kanyang dibdib ay ang nagniningning na krus ni Kristo, kasama ang martilyo at sili, mga sagisag ng kasalanang nagpako kay Jesus at ng pag-ibig na nag-aalis sa kanya mula sa krus. Ang mga rosas na nakapalibot sa kanya ay nagpapaalala na mula sa luha at pagsisisi, maaaring mamukadkad ang isang bagong buhay. Mga minamahal na deboto, buong galak nating salubungin ang Mahal na Birhen ng Lasalet, ang inang lumuluha, tagapagdala ng pag-asa at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng tagapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mo kaming walang humpay na sumasamo sa iyo. Amen. Pasalubungan natin ng ating masigabong palakpakan mula sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Lasalet ng Silang. Viva! Mahal na Birhen ng Lasalet ng Silang! At this time, we would like to extend our special thanks to the Rector and Parish Priest, Reverend Father Eugene Andaya, MS, and ang kasamang pari, Reverend Father John Zeus Aduan, together with the Lasalet Seminarians, Novitiates, and Lasalet Youth, and the Lasalet Outer Servers. Alim ng patronahe ni San Isidro Labrador na tinatag noong 1,663. Samantala noong 1,776, itinatag ng mga Pilipinong sekular na pari ang naik bilang isang ganap at malayang parokya sa ilalim ng patronahe ng La Immaculada Concepcion at patrona ng naik hanggang sa kasalukuyan. Isang maliit na simbahang yari sa bato ang natapos noong 1840 sa panahon ng pamumuno ni Padre Modesto de Castro. Itinayo at pinasinayaan
Noong 1861, ang isang konbento nangyari sa Bato. Sa konbentong ito niya natapos ang kanyang tanyag na nobela ang pagsusulatan ni Urbana at Felisa noong 1863. Noong 1865, ang parokya ay pinagkatiwala sa mga Dominikanong Fraile ng Espanya na nakabili ng Hacienda de Naik. Nagtayo ang mga Dominikano ng mas malaking simbahan na may estilong neo-Gothic at isang malaking konbento ang pinasanayaan noong taong 1872. Bahagyang nasira ang simbahan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ginamit ang kumbento bilang pampublikong paaralan noong panahon ng mga Hapones at bilang pansamantalang ospital noong panahon ng Paglaya. Muli itinalaga ang simbahan ni kanyang kabanalan Ricardo Cardinal Vidal noong Nobyembre 17, 1996 at ideklara bilang Diocesanong Dambana ng kalinis-linisang paglilihim ni Maria noong Disyembre 8, 1996, nilubhang kagalang-galang Manuel Sobrevigas, Obispo ng Imus. Isinailalim ang pagsasaayos ng konbento noong taong 2009 at ito ay binasbasa ng kagalang-galang Luis Antonio Boquing Tagle noong Nobyembre 16, taong 2009. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Just to acknowledge members of the outer servers mula sa Pandiocesanong Dambana ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion sa bayan ng Naik. Isang taus-pusong pasasalamat ang ating ipinaabot sa ating mga parishioners mula sa bayan ng Naik sa pagsama sa ating pagdiriwang sa gabing ito. Maraming salamat po sa ating mga parishioners mula sa bayan ng Naik. Sa opisyal na replika ng Immaculada Concepcion na kasama sa prosesyong ito ay pinagawa na sa pangangalaga ni Ginoong Renedeo Vicayas sa pamamatnubay ng kasalukuyang pura paroko ng Pandiocesanong Dambana at parokya ng Immaculada Concepcion, Reverendo Padre Alex Melchor Tupas. Pasalubungan natin ang masigabong Nuestra Abogada Immaculada Concepcion mula sa Pandiocesanong Dambana ng Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion sa bayan ng Naik. Bigyan natin sila ng isang masigabong palakpakan. Isang taus-pusong pasasalamat sa ating Rektor at Pura Paroko, Reverendo Padre Alex Melchor Tupas, sa inyong pagtugon sa aming imbitasyon. Maraming salamat po. Isang karangalang makasama po namin kayong lahat sa gabi ito. And to accompany the image of the Nuestra Abogada Immaculada Concepcion are the members of the Santa Cruz Band from the municipality of Tanza. Maraming salamat po for making this possible. Mayor S.M. Matro and our Municipal Administrator, Sir Louis de la Cruz. Ng Santa Cruz, San Agustin, Obispo ng Hipona, Pantas at Ama ng Simbahan, mabuning patron ng bayan ng Tanza, Ama sa pananampalataya ng sambayan ng Kabitenyo at tatausteng sa mga taga-Tanza. Si Aurelius
Agustino sa isinilang na ika-13 ng Nobyembre taong 354 sa Tagaste, Numidia na ngayon ay Algeria. Bagamat lumaki sa paggabay ng kanyang debotong inang si Santa Monica, naging halaghag at imoral ang kanyang kabataan habang nagpapakadalubhasa sa pakatalumpati at naghahanap ng katotohanan sa ibang paniniwala. Dahil sa walang humpay na panalangin ng kanyang ina at sa impluwensya ng mga pangaral ni San Ambrosio sa Milano, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Nagpabinyag siya noong taong 387. Bumalik sa Afrika at nagtatag ng komunidad na naging pundasyon ng mga Agustino. Nagsilbi siyang obispo ng Hipona sa loob ng 35 taon, kung saan siya naging dakilang guro, tagapagtanggol ng simbahan at may akda ng maraming banal na sulatin. Namatay si San Agustino noong Agosto 28, taong 430 sa edad na 75. Ang debosyon kay San Agustin sa Tansa ay nagsimula sa pagdating ng mga Agustino noong 1727 nang nabili nila ang asyenda na nooy Santa Cruz de Malabon. Bagamat naunang nangaral ng Kristyanismo ang mga Jesuita sa lugar, ang mga Agustino ang namahala sa asyenda at nagtayo ng kasahasyendra na may pinaniniwalaang naiwan nila ang imahe ni San Agustin na naging sentro ng debosyon bago pa man maitatag ang parokya ng Santa Cruz noong 1740. Mula noon maraming kwento ng himala ang kumalat, kabilang ang paniniwalang nagdudulot ng ulan ng karakol tuwing tagtuyot. Dahil sa maraming natutupad na kahilingan, lumago ang debosyon at tinawag ng mga deboto sa San Agustin bilang Tata Uste, bilang tanda ng kanilang pagmamahal at malapit na ugnayan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang sumigla ang debosyon kay Tata Uste. Ang dating pagdiriwang sa buong buwan ng Agosto ay lumawak at ngayon ay kinilala bilang Augustan season na nagsisimula sa buwan ng Hunyo at nagpapatuloy sa buwan ng Hulyo. Noong Hulyo 31, taong 2011, ipinahayag ni Obispo Luis Antonio Joaquin Tagle si Tata Uste bilang opisyal na patron ng parokya ng Santa Cruz. At dahil sa patuloy na paglawak ng debosyon, itinaas ni Obispo Reynaldo G. Evangelista ang simbahan ng Santa Cruz bilang Pandiocesanong Dambana ni San Agustin noong Hulyo 26, taong 2016. Pagkaraan noong Agosto 24, 2020, opisyal din idinikrala ng lokal na pamahalaan ng Tansa si Tata Uste bilang patron ng buong bayan ng Tansa. Sa bayan ng Tansa, sa halip na bayani ang nakadambana sa plaza, ang patrong San Agustin ang matatagpuan, maging ang sports center na ipinangalan sa kanya. Ngayon, si San Agustin ay tinatawag na San Agustin de Tansa bilang pag-angkin ng bayan sa kanya. San Agustin de Tansa, obispo ng Hipona, pantas at ama ng simbahan, maguning patron ng bayan ng Tansa, ama sa pananampalataya ng sambayan ng Kapitenyo at tatausig sa mga taga-Tansa. Viva San Agustin! Viva Tata Uste! Taus-pusong
¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Cavite! ¡Viva! ¡Viva la Luz de Cristina! ¡Viva!